Anya Mr. Maravillas, ano ang ganap? Ang ganap po, mga kababayan, absent si Inday sa departure ng ating Pangulong Bongbong Marcos papuntang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Japan. This is the first time, mga kababayan, na mangyari na wala siya sa pag-send off sa ating Pangulong Bongbong. Ito po, absent. Wala si Inday. At wala ding announcement. Maging yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino ba ang caretaker sa kanyang pag-alis. Usually, si Inday ang caretaker, siyempre, siya yung vice-presidente. Pero ngayon po, mga kababayan, walang announcement yung Presidential Communications Office. Tahimik. Kinunta ko yung ating mga kaibigan sa PCO. Walang gustong magsalita. Kakaiba ang mga pangyayari, mga kababayan. Maging sa press release niya. Yan po yung press release 20 minutes ago ng Presidential Communications Office. PBBM departs for Tokyo for ASEAN-Japan Commemorative Summit to highlight importance of regional cooperation, clean energy. Hindi nabanggit si Inday. Walang gustong magsalita. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Baka maya-maya may ano. Pero right now, mga kababayan, wala pang pinapalabas na official statement kung sino ba yung caretaker. Kung iniwan ba kay Inday tulad ng dati o si Lucas Bersamin bilang executive secretary or walang iniwan yung ating Pangulong Bongbong. Siya pa rin, mga kababayan, pwede naman niyang patakbuhin yung ating yung ating gobyerno kahit nasa ibang bansa siya, di ba? Online. Di ba? Uso na yan ngayon. Pero nga po, ang katakataka kasi nakakabinging katahimikan. Wala na sinasabi as of press time kung ano ang nangyari kay Inday, bakit po absent. Yung iba may mga haka-aka, baka niya may importanteng meetings or may sakit si Inday. Yan ang mga nababasa natin, mga reactions po sa social media. Pero kung halimbawa may meeting si Inday, alangan man mas importante yung meeting niya kaysa sa pagpunta doon sa pag-send off sa ating Pangulong Bongbong Marcos na yun naman yung dati niyang ginagawa. Di ba pa? But before natin pag-usapan, mga kababayan, ang kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas kahit po absent si Inday. Tinyang ninyo ito, mga kababayan, wala dyan si Inday. Walang Inday, mga kababayan. Ayan po. Yung mga sekretaris nandyan. Si Frasco ng DOT, si Ben Jokno, siya yung nag-introduce ng finance. Si Gibo Chodoro ng DND, si Abalos ng DILG, at iba pang mga opisyal. Kahit na yon sa may eroplano na, wala, mga kababayan, si Inday. Hanggang sa umakyat sa eroplano yung ating Pangulong Bongbong. Absent talaga po si Inday. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. So ang tanong, nasaan ang vice-presidente? Dati, mga kababayan, nasaan ang Pangulo? Ngayon, nasaan si Inday? Talaga niya, Mr. Maravillas, tama yung mga prediction mo.
Alam natin, mga kababayan, kung ano yung nangyayari. Ayaw ko lang na kumpirmahin sa inyo. Kasi ayaw kong pangunahan, mga kababayan, yung Palasyo Malacanang. Galing po ako doon sa party-party. Kausap ko yung mga matataas na opisyal. Ayaw ko lang po sa inyo na i-mention kung sino-sino. Pati yung mga malalapit na mga congressmen sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez, ka-rub elbows natin. So far, may mga inside stories po tayo. Kaya lang, ayaw kong pangunahan po. Dapat sila ang magsabi, di ba? Hindi man po ako yung journalist na masyadong atat na makaisko po. Ako po yung journalist na marunong maghintay. Kasi ayaw nating makuryente. Di ba? At bilang respeto sa kanila, mga kababayan, kailangan sila. Pero makikita natin sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga body language. Di niya, Mr. Maravillas, may unit team pa. Ayaw ko po nasabihin sa inyo na wala na. Ayoko, I refuse. Hindi ko po sa inyo sasabihin na nawasak na po yung unit team. At sabi ko nga po sa inyo, kung mangyayari na mawasak yung unit team, wala po sa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kampo niya. Wala sa kanya yung kasalanan. Alam naman ninyo kung sino yung laging nagtatantrums. At kung ano-ano yung mga pinagagawa. Di ba? Alaman ninyo kung sino. So kung mawasak po yung unit team, sila yung may kasalanan. Tama pa mga kababayan? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagbiro pa nga kay Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulo kay Martin. Ito po siya. I-play ko po sa inyo. Yung audio lang po para hindi tayo ma-restrict. Baka ma-restrict po tayo kahit RTBM ito. Take the seats. He's the only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Ayan. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Di ba? Members of the cabinet who are here now, Pasay Lone District Representative Antonino Calixto, and of course Pasay City Mayor, Mayor Imelda Calixto Rubiano, the AFP Chief of Staff, General Romy Browner, PNP Chief, General Benji Acorda, Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Artemio Abu, and of course, First Lady Lisa Araneta Marcos. I have to make sure to get that right. My fellow workers in government, good afternoon. I embarked today to Tokyo to attend the commemorative summit celebrating the 50th year of ASEAN-Japan friendship and cooperation at the invitation of Prime Minister Kishida Fumio. This last ASEAN-related summit for the year presents an opportunity to once again affirm the Philippines' position on current international issues and advance Philippine interests. It is also an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years or so. The commemorative summit will feature 3 sessions, each with a particular focus within the ASEAN-Japan framework. The first session will take stock of Japan's contribution to ASEAN's community building efforts, as well as Japan's consistent support for ASEAN centrality and the rules-based international order. The second session will feature heart-to-heart partnership across generations.
We will recognize Japan's commitment and steadfast initiatives in promoting friendship and camaraderie amongst the peoples of ASEAN and Japan, to include the Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth program. I will highlight that the Philippines has a long history of cultural exchange through the Genesis program and has been one of its largest beneficiaries, welcoming Japan's young people while sending our own since 2007. The last summit program will be on co-creation of economy and society of the future, and I will bring the Philippine economic team led by Secretary Fred Pascual to participate in those talks. I will highlight that the ASEAN-Japan relationship has inexorably evolved and progressed over the past 5 decades, particularly in shared commitments towards peace and security, trade and investment, food security, climate action, energy security, supply chain resilience, infrastructure development, and now connectivity. I shall reassure ASEAN member states and Japan that as a permanent country coordinator for ASEAN-Japan economic relations, the Philippines will always continue to shepherd ASEAN initiatives and projects with Japan, not only to co-create a region of economic prosperity, but also an inclusive society that is ready for the future. On the heels of the ASEAN-Japan Summit will be the Asia Zero Emission Community, or AZEC, leaders meeting. And I will apprise the AZEC partner countries of the current Philippine initiatives towards promoting a clean energy transition. We will highlight our experience in promoting clean energy projects, such as the first wind farms in Southeast Asia in 2003 during my term as Governor of Ilocos Norte. I will thus invite ASEC partners, Japan included, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intentions of ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo at Merry Christmas and a Happy New Year. Ayos mga kababayan, ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maging mga kababayan sa news release ng PCO, hindi na mention kung sino yung iniwan po na caretaker ng ating gobyerno. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Baka niya, Mr. Maravillas, nandun si Inday sa Quezon City sa rally ng mga DDS. Palaman po doon. Ito yung mga nangyayari doon po. Protect Sara, protect our men in uniform. Nandun yung mga DDS po. Kasi yung hearing yata yon sa kaso ni Maudigs, nagtipon-tipon sila doon. Kukunti man lang yung dumalo. Di ba? But anyway, mga kababayan, subaybayan na lang natin kung ano yung magiging official na statement ng Presidential Communications Office. Kasi po, as of press time, wala pa pong pinalalabas kung sino yung caretaker. Kung si Inday pa rin or si Executive Secretary Lucas Bersamin or walang iniwan po. Yung ating Pangulo pa rin po, mga kababayan, kahit nasa labas siya ng ating bansa, nasa official visit siya sa Japan. Pero ito mga kababayan ay malinaw na mga pangitain. Tama pa? Yan lang muna po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax, firming and lifting cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact Jilon Maravillas. Number niya 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas.